Hello, magandang gabi po. Sa bawat isa dito sa church, good evening. And to all the viewers, welcome po sa Jesus Said Ministry Church. Our midweek service study, ngayon po ay ka-290th. So, malapit na maging 300 Wednesday. So, welcome po at every Sunday po, our series of study in Book of Luke every Sunday. So, nasa chapter 9 na po kami, beginning verse 1. And ngayon po ay Book of Joshua pa rin, chapter 10. Mabilis po ang pacing event ni Joshua, mga kapatid. Dito po, ito po yung karugtong nung last week. Yung, kung maalala nyo po, last week, yung 5 hari ay nagkaisa para kalabanin ng Gibeonites. So ngayon po, yung mga hari na iyon ay nagtatago. So, malalaman natin kung anong gagawin ng Panginoon. So, ang title po ng teaching ngayon ay The Captain's Pit were placed unto the necks of the 5 kings. So, mamaya, aapakan ng mga captain ni Joshua yung leeg ng mga hari. May ibig sabihin po. So, last week po, marami na pong natalo ang mga Israelita. To extend the battle, mga kapatid, kulang yung isang araw. So, ginawa ni Joshua ay kausap niya ang Panginoon. At sabi ni Joshua ay tumigil ka o araw, sun, sa Gibeon at ganun din ang buwan, ang moon, ay pinatigil niya sa libis ng Aijalon. So, nangyari po ito, mga kapatid. Last week, so humaba yung araw. At ito ay marami nagpatunay. Kung kayo po'y sumusubaybay, una, 2 record ito sa isang aklat. Una, ito nakalagay sa Joshua chapter 10 verse 12 to 13 at nakalagay din po doon sa aklat ng mga hymns, history ng mga heroes ng mga Hebrew, yung Book of Jasher. So, kaya lang yung Book of Jasher ay hindi na po nalalaman kung nasaan na po ngayon. But recorded po ito sa 2 aklat. And then marami po nagpatotoo, even yung mga cultural na bansa, US, China. So, balikan nyo na lang po yung teaching last week. Even doon sa NASA, mayroong isang, I don't know kung astronaut man tawag doon, na isang babae na nakita niya may discrepancy yung araw. It's a 0.25 hours ang difference. So, napag-aralan po nila na may nagsasabi na mayroon pong event na nangyari during the time of Joshua, na huminto po yung araw. So, parang may pagkukulang yung araw, nung kinocompute yung araw, nalaman nila na may kulang. So, sa Book of Joshua, dito po sa study natin last week, lumalabas po na mayroon po talagang pangyayaring ganon. Now, ito po ay nagpatuloy ang labanan na ito, at ngayon po, yung 5 hari ay magtatago. Malalaman natin kung anong balak gawin ng Lord sa pamamagitan ng kamay ng mga Israelita. Nag-pray na ba ako? Hindi pa. Aming Diyos, sa ngalan ng Panginoong Yesus, kami po ay dumudulog. Nawa, Ama, ay pahintulot po ninyo ang Espiritu Santo na siyang maggabay, tumulong mag-aral sa amin, magturo ng mga nararapat naming malaman. Una, historical. Pangalawa, may prinsipyo at may mga application na nais mo kaming matuto. So, Panginoon, maraming salamat po. I-bless niyo po ang mga viewers sa kanilang mga lugar. Kasama po namin sila na nag-aaral sa gabing ito, Ama. Maraming salamat, Ama. Tinataas ko to sa ngalan ni Jesus, na ang Panginoon. By the way, ang aming pag-aaral po ay inductive Bible study, yung method, expository preaching,
So, series po. Nag-start po kami, umabot na po kami ng 290th weeks. So, nag-start po kami ng Genesis chapter 1. Kung kukumpitin po, nasa 5 taon na po na series po kami beginning Genesis chapter 1, verse 1 hanggang ngayon po. Nasa Joshua chapter 10 na po kami. Sunod-sunod po. Yun ang series ng church na ito. Kung saan kami huminto, doon kami magpapatuloy sa susunod na verse. At doon namin tatapusin at doon din kami magsisimula the following Wednesday. Now, basahin po natin. Verse 16. Beginning verse 14 muna po. Sabi rito mga kapatid, actually mga kapatid, sabi sa verse 11, kung babalikan natin last week, sabi ni Joshua na marami pong napatay ang Panginoon. Na ang Panginoon na nagpadala ng mga tawag dito, yung mga bato mula sa langit. Kung tawagin sa English ay yung ice, actually walang ice basta hailstone galing sa langit, mga bato. Marami po namatay kasi nga yung lugar na yung lugar na hindi kayang puntahan ng mga Israelita, perhaps yung mga papaba kasi itong lugar itong lugar po na pinapasok nila ay pataas. So lamang na lamang yung mga taga rito pagdating sa mga battle because hills mataas. So siguro alam ng Lord na may magkakaproblema mga Israelita paano habulin yung mga kalaban. Yung mga kalaban po ay very skilled na sa mga pataas na lugar, sa mga mababang lugar. So ang Panginoon sa mga lugar na hindi kaya abutin ng mga Israelita, ang Diyos ang nagpababa ng mga hailstone from heaven. Doon napatay po yung mga kalaban. Marami po napatay ang Panginoon kaysa mga tabak ng mga Israelita. So, ganun ang Panginoon. Kapag pinag-aralan niyo po ang book of Genesis hanggang book of Deuteronomy, hanggang dito sa book of Joshua, kung ano yung mga bagay na hindi kaya ng mga Israelita, basta sumunod lang ang mga Israelita, pupunuin nyo ng Diyos, kakayanin nyo ng Diyos, at yung mga bagay na kaya na ng mga Israelita, pinauubaya na ng Panginoon. So, ganun kumilos ang Panginoon natin. Now, verse 14, ito po yung dalawang verses sa dulo bago tayo mag-start ng verse 16. Sabi rito, nung si Joshua ay nag-request ng huminto yung araw at buwan, verse 14 sabi rito, at hindi nagkaroon ng araw na gaya niyon bago noon o pagkatapos noon na ang Panginoon ay nakinig sa tinig ng isang tao tulad ni Joshua sapagkat ipinakipaglaban ng Panginoon ang Israel at bumalik si Josue kasama ang buong Israel sa kampo sa Gilgal. Mga kapatid, pagdating sa panahon na pahintuin ng buwan, pahintuin ng araw, first time po ito. But si Lord, nakikinig po yan kay Moses. Hinati yung dagat sa Red Sea, nakinig si Lord kay Moses. Sa 10 salot, nakinig si Lord kay Moses. Nakikinig, but iba yung pangyayari last week teaching natin na talagang first time po yon. Verse 16, tayo po ay mag-aaral. Simula natin 16. Samantala, ang 5 haring ito ay tumakas at nagtago sa yungib ng Makeda. Yungib sa Makeda. Yung 5. At ibinalita kay Josue, ang 5 hari ay natagpuang nagtatago sa yungib. Yungib is kuweba, cave. Sa Makeda, nagtatago po. Verse 18, halos tuloy-tuloy lang naman po ito mga kapatid. Mamaya makikita natin yung life principle na gusto ituro ni Lord sa atin. Verse 18, sinabi ni Josue, magpagulong kayo ng malaking o malalaking bato sa bunganga ng yungib. At maglagay kayo ng mga lalaki roon upang magbantay sa kanila. Parang parang nilibing si Jesus. Hinarangan ng bato tapos pinabantayan sa mga sundalong Romano. But anyway, wala namang para lang kahoy. Verse 19, ngunit huwag kayong magsitigil, sabi ni Josue. Habulin ninyo ang inyong mga kaaway, so may natitira pa, at tugisin ang kahuli-hulihan sa kanila.
Huwag ninyong hayaang makapasok sila sa kanilang mga lungsod o city, sapagkat ibinigay sila ng Panginoon ninyong Diyos sa inyong kamay. Itong praise na ito, mga kapatid, sapagkat ibinigay sila ng Panginoon ng inyong Diyos sa inyong kamay. Ibinigay na sila, napakaraming beses pong binabanggit dito. 3 times po ito, pero maliwanag po na ang pangako ng Diyos ay tinutupad niya kay Joshua. So verse 20, so itong praise na to sa verse 19, ito ay parang booster or words of encouragement for Israel para lalo silang maging matapang lumaban sa mga kaaway nila. So, pinangako ito ni Lord kay Joshua. So, sinasabi rin ni Joshua yung pangako ng Diyos sa kanila. So, verse 20, pagkatapos silang patayin ni Josue at ng mga anak ni Israel sa isang kakilakilabot na patayan hanggang sa nalipol at ang nalabi sa kanila ay pumasok sa mga may pader na lungsod. Kanina, ito yung title na ginawa ko, The Great Slaughter, Part 1. Kasi Part 2 po, sa Chapter 11, grabe po, another naman po, labanan. And then, dito, sa Chapter 10 hanggang Chapter 11, lahat po ito ay puro masakit man pakinggan yung salitang slaughter, patayan. Ito talaga yun ang katotohanan. Yun po ang gagawin ni Lord sa mga kalaban ng mga Israelita. Chapter 10 and 11. And then sa chapter 12, isa-summarize na po doon yung 31 kings na pinatay ni Joshua sa loob ng Kanaan. And then sa chapter 13, magbabahagi na po si Joshua ng mga lupa na ibibigay sa mga Israelita. Kaya very yung fast pacing yung action dito. Mabilisan na yung kwento. So, saan tayo? Verse 21. Ang buong bayan ay bumalik na ligtas kay Josue sa kampo ng Makeda. Walang sino mang nangahas magsalita laban sa sino mang Israelita. Verse 22, kaya't sinabi ni Josue, inyong buksan ang bunganga ng yungib. So, ikinulong muna yung 5 hari doon. At ngayon, buksan nyo yung bunganga ng yungib. At dalhin ninyo sa akin ang 5 haring nasa yungib, nasa kuweba. Verse 23, gayon ang kanilang ginawa at inilabas ang 5 hari. Itong 5 hari nito, sa teaching natin last week, sila yung hari mula sa Jerusalem, hari ng Hebron, hari ng Jarmuth, hari ng Lachish, at hari ng Eglon. Ang pangalan nila ay nakalagay sa chapter 10, beginning verse 3. Ang hari ng Jerusalem ay si Adonisedek, ang hari ng Hebron ay si Oham, ang hari ng Jarmuth ay si Piram, ang hari ng Lachish ay si Japhia, hari ng Eglon ay si Debir. So sila po ay lumaban, ang kalaban nila ay yung mga Gibeonites. Kaya lang ang Gibeonites ang humingi ng tulong sa Israel kasi alipin na po ang Gibeonites Nagsinungaling nga sila kay Joshua pero wala na, nangako na sila Joshua na hindi sila sasaktan. So naging allied nila yon, naging kakampi nila yon. Pero kalaban po talaga nila yon. Kasama po sila sa pupuksain. Pero dahil natakot po sila sa Israelita, nagkunwari silang malayong lugar, sa malayong lugar ng galing. At pinipilit nila na makipag-peace agreement kaagad si Joshua bago dumating sa lugar na dadaanin nila. After 3 days, dumating po sila doon sa lugar na yon. Ito pala tong mga ito, kalaban pala namin. Pero wala na, sumumpa na sila na hindi sila papatayin. Kaya bayad na po yung pagsusumpa, yung kasinungalingan na yon nung sila ginawang alipin. Bayad na po yon. Ngayon, nilusog po itong Gibeonites kasi very powerful din pala sila sa labanan. Natakot ang Jerusalem na si Adonisedek na lumaban mag-isa sa Gibeonites. Kinausap niya yung 4 na hari na makipag-alyansa sa kanya
at labanan yung Gibeonites. So yung Gibeonites, matatalo po yun. Kaya lang, humingi ng tulong kay Joshua, alipin na siya ng mga Israelita eh. Meron na siyang relasyon. Kahit na sabihin natin alipin, concern na po ang Israelita sa kanila. Puproteksyonan na po sila ron. So tumawag, kinausap ni Lord si Joshua, huwag kang matakot. Sabi ni Lord, ibibigay ko rin naman yung mga kalaban mo yan para bang siguro it is not about time, but sige, it's about time na. Tulungan mo na Gibeonites. Yun ang nangyari hanggang nagkaroon ng labanan. Ito na nga po, yung 5 hari na ito, na nasukol na po, ikinulong sa kuweba at ngayon binuksan yung kuweba. Verse 23, inilabas po itong 5 hari na ito. And then verse 24, nang kanilang mailabas ang mga haring iyon kay Josue, ipinatawag ni Joshua o ni Josue ang lahat ng lalaki sa Israel. At sinabi sa mga pinuno, sa English po yung pinuno is captain, at sinabi sa mga pinuno ng mga lalaki mandirigma na sumama sa kanya, sabi ni Joshua, lumapit kayo, sabi sa mga sundalo niya, sabi ni Josue, ilagay ninyo ang inyong mga paa sa mga leeg ng mga haring ito. So, maari yung mga hari nakabagsak, nakatumba. O kaya, baka hindi pa, baka nakatayo, pero itutumba po yun. Lumapit, ilagay ninyo ang inyong paa sa mga leeg ng mga haring ito. At sila'y lumapit at nilagay ang kanilang mga paa sa kanilang mga leeg. Verse 25, at sinabi ni Josue sa kanila, sa mga captain, huwag kayong matakot ni mabagabag. Sabi niya sa mga captain, kayo'y magpakalakas at magpakatapang. Sapagkat ganito ang gagawin ng Panginoon sa lahat ninyong mga kaaway na inyong lalabanan. Mga kapatid, ilan pa ba yung mga haring dumaan sa kanila? Si Og, sa kabilang river yon, Jordan River. Yung king ng Ai, pinatay nila. Yung king of Jerusalem, pinatay nila. Pero, wala po silang ginawang ganito. So, nag-demonstrate po si Joshua na tapakan ng mga leader nila yung ng kanilang paa yung mga kalaban. Sa liig yon. Tama ba? Nakalagay sa liig. Mga kapatid, ang pagtapak sa liig noon ito ay para hindi sila matakot. In-encourage ni Joshua na marami pa silang haring lalabanan. Total of 31 po ito. Iilan pa lang ito pinag-usapan natin. Kaya in-encourage ni Joshua sila na huwag silang magkaroon ng intimidation, matakot, sa hari nilang haharapin pa. Mga kapatid, first time po ito, at kakaiba po ito dahil wala namang hari ang Israel. So, wala pa silang hari sa mga panahon na ito, kaya hindi nila alam kung paano sila humarap sa mga katulad nila. Pero pinakikita lang ni Joshua na makapangyarihan sila over the enemies nila. The logic, mga kapatid, yung tinatawag na yung when you put your feet to the necks of yung mga leeg ng mga kalaban or your enemies, pag ang logic po dito yung paghari ay na-defeat, natalo na, ang buong nation makukubkub mo na. In Old and New Testament, ang hari po dapat ang nasa last man standing. Kailangan talaga ang hari ay mapatay para kapag napatay mo ng hari, makukubkub mo na ang kaharian niya. Now, kapag inilagay ang paa sa isang lieg ng hari na makapangyarihan, or the act of putting feet on the necks of
depicted is a Hebrew idiom o kasabihan. Ito po yung kasabihan sa kanila. Is a Hebrew idiom, mga kapatid, an action symbolizing complete victory, absolute subjugation o pagsupil, and total humiliation of enemies para mapahiya ang kalaban. It represents the fulfillment of divine promises to grant Israel dominance over the Canaanite nation and highlights the authority of God in the victory. May 5 aspeto po, the 5 aspects of this act. It includes yung 5 na ito. Una, symbolic triumph. The action signifies that the enemy is complete vanquished. Number 2, cultural significance. In ancient Near East, placing one's foot on a defeated enemy's neck was a recognized and public demonstration of dominance and triumph. So, pinakikita lang ni Joshua na tagumpay kayo. Dahil ang mga haring ito na kalaban natin ay nasa ilalim ng inyong paa. Sa pangatlo, divine empowerment. That the Lord showed His power and promise. Nakasulat sa Deuteronomy 33 verse 29. Pinangako ito, sabi ng Lord, mapalad ka o Israel, sino ang gaya mo? Bayang iniligtas ng Panginoon, ang kalasag na iyong tulong, ang tabak ng iyong tagumpay. At ang iyong mga kaaway ay manginginig sa harapan mo. At ikaw ay tutungtong sa kanilang mga matataas na dako. So, number 1, symbolic triumph. Number 2, cultural significance. Number 3, divine empowerment. Number 4, encouragement for future battle. Kaya sabi nito sa verse 25, sapagkat ganito ang gagawin ng Panginoon sa lahat ninyong mga kaaway. So, may mga future battle pa. So, ito po ay pinaalalakas ni Joshua ay kalooban ng mga kalaban. Maliwanag po yung sinabi ni Joshua na ibinigay na ito sa inyo ng Panginoon. So, yun lang. Kapag narinig mo yung ganong bagay, lalakas ang loob mo. Bakit? Katulong mo ang Panginoon. Sino ba ang mga Israelita, mga kapatid? Hindi naman sila trained para sa labanan. Nagbatay lang ang Panginoon at the age of 20, na pwede nang lumaban yan. At 20 years old and above, pwede nang lumaban. Wala pong binanggit si Lord, even in Book of Numbers, the first census in Book Numbers chapter 1, namatay ang karamihan doon, and the census in Book of Numbers in chapter 26, the second census, the Lord never mentioned na train your soldiers, train your armies. Wala pong ganon. Kung sa labanan lang, hindi mo masasabing warrior o mighty warrior ang mga Israelita because they are not trained to fight. The Lord trained them to believe. The Lord trained them to ibig sabihin, not only to believe, but to wait for the, yung mensahe o message of God. Ang mga Israelita ay hindi tinrain ni Lord to magkaroon ng skills to fight, okay, maging matalino, wala po, hindi po sila tinitrain ng Lord doon. Obedience talaga ang gusto ni Lord, i-train sa kanila, obedience. Believe, faith. Kaya ang Panginoon, gumagamit siya ng kaparaanan, ng mga sign and wonders, para maniwala talaga sa kapangyarihan ng Diyos. At ang ikalima na aspects of this act includes, fifth is the prophetic foreshadowing. Yung pagpapahayag ng paparating na propesiya. Itong verse 24 and 25, ito po ay papapakita na ganito po ang mangyayari. Meron po mamaya, i-share ko sa inyo na
Ito yung prophecy, fulfillment of prophecy, tapos ano pa ba? Again, prophecy ulit, and then promise, and then pang-apat is again, the fulfillment and the final prophecy. So mamaya, babalikan po natin ito. This is the victory of Christ. Later po, pag-usapan po natin, mga kapatid. Babalikan natin to sa closing natin sa principle. Verse 26, pagkatapos ay pinatay sila ni Josue at ibinitin sila sa 5 punong kahoy. Sila ay ibinitin sa mga punong kahoy hanggang sa kinahapunan. Verse 27, ngunit sa paglubog ng araw, si Josue ay nagutos at kanilang ibinaba sila sa mga punong kahoy at kanilang itinapon sa yungib na kanilang pinagtaguan. At kanilang nilagyan ng malaking bato ang bunganga ng yungib na nanatili hanggang sa araw na ito. For second time, ginawa ito ni Josue. Yung una kasi yung hari ng Ai, biniti sa puno, tapos kinahapunan, tinapon. Bawal po kasi yon. Utos din po ng Panginoon yon in Deuteronomy 21, verse 22 to 23. Hindi pa pwedeng, mga kapatid, hindi pa pwedeng ubusin na lang ng ibon yung tao sa kasabit. Ayaw ni Lord din nun at yun ay utos bilang ayaw madumihan din yung lupa, sabi doon. Basahin na lang po ninyo, Deuteronomy 21, 22 to 23. So kahit sa ganung sumusunod pa rin si Joshua. Verse 28, sinakop ni Josue ang Makeda ng araw na iyon at sinugatan ng talim ng tabak at ang hari niyon. So, kasama talaga yon sa mga kalaban nila. Hindi ko lang may pakita yung mapa eh. Last week, nagpapapicture ako ng mapa, hindi ko lang makita eh. Hindi pa ako high-tech. Sa iba kasi merong may mga pag ganitong video, merong parang naka-insert na mapa. So, anyway, praying po na magkaroon kami ng gano'n. Mga magaling, maganda. But, Lord willing. So, sa mapa ng Bible ko, yung handbook Bible ko, meron sa likod na yung mga naagaw nilang bayan. So, itong Makeda ay kasama na po sa mga sasakupin at doon sa lugar ng bundok o kuweba na nagtago yung 5 hari. So, susutsurin na po nila to. Tuloy ko lang verse 28. Kanyang lubos na nilipol ang lahat ng tao na naroon. Wala siyang itinira at kanyang ginawa sa hari ng Makeda ang gaya ng kanyang ginawa sa hari ng Jericho. So talagang magiging slaughter talaga. Yun ang utos ng Panginoon, mga kapatid eh. Kahit alam natin na ang utos ng Panginoon sa 10 utos, ikalimang utos ikalima yata o ika-6, huwag kang papatay depende po kasi yon. Pag ang utos ng Lord pumatay, iba kasi po ito. Magkaiba po yon. But anyway, tuloy ko lang po. Verse 29, si Josue ay dumaan mula sa Makeda at ang buong Israel na kasama niya hanggang sa Libna at ilabanan ang Libna. So, yung Libna, nabanggit ba dito yung sa Saharis na 5 ay taga-Libna? Hindi yata, no? Okay? Verse 30, so, pinatay din po yon mga kapatid. Verse ano na tayo? Verse 30, ibinigay rin ng Panginoon pati ang hari niyon, yung Libna, sa kamay ng Israel at kanyang pinatay ng talim ng tabak ang bawat taong naroon. Wala siyang itinira. Lagi gano'n, no? Wala siyang itinira. At kanyang ginawa sa hari niyon, ang gaya ng kanyang ginawa sa hari ng Jericho. So, laging laging ang Jericho ay parang pattern ng story ni Joshua. Yung Jericho na talagang walang ititira. Wala ititira. Verse 31, at dumaan si Josue mula sa Libna at ang buong Israel na kasama niya hanggang sa Lachish. Ito nga po, yung isa sa hari na pinatay doon ay King of Lachish. At nagkampo laban doon at lumaban doon. So sila Joshua at yung mga ibang Israelita.
Verse 32, ibinigay ng Panginoon ang Lakish sa kamay ng Israel at kanyang sinakop sa ikalawang araw. Lahat ng mga taong naroon ay kanyang pinatay ng talim, tabak, gaya ng kanyang ginawa sa Libna. So, dinaanan natin sa verse 30, nakalagay dito, no? Nalagpasan lang natin. For second time, binanggit yung ibinigay rin ng Panginoon. And then verse 32, ibinigay rin ng Panginoon ang Lakish. So, ibig sabihin, ibinigay eh. Verse 33, pagkatapos ay umahon si Horam na hari ng Geser. So, ito ay bagong pangalan na lumutang dito, si Horam. Tama ba? O siya ba yung hari din na binabanggit? Wala. Okay. Oham isa. So, ito iba. Horam. Geser, ang kanyang kingdom. Upang tulungan ng Lakish, siya at ang kanyang bayan ay pinatay ni Josue hanggang sa siya'y walang iniwang may buhay. So, mamaya makikita, sa chapter 11, may comment ang Panginoon kung bakit lumalaban ito instead na sumuko. Ba't sila lumalaban? May comment ang Panginoon. Lord willing, next week, chapter 11. Verse 34. Dumaan si Josue mula sa Lakish at ang buong Israel na kasama niya hanggang sa Eglon. Ito Eglon, sakop pa ng isa sa hari. At sila'y nagkampo at nakipaglaban doon. So puro fighting na po ito, battle po. Verse 35. Kanilang sinakop iyon ng araw na iyon at pinatay ng talim ng tabak at ang lahat ng taong naroon gaya ng kanyang ginawa sa Lakish. So ito naman, puro example naman kung ano yung example na ginawa sa Lakish. Example, look like a Lakish, kung paano ginawa yung mga taong naroon. Okay? Verse 36. At umahon si Josue at ang buong Israel. So paahon po ito, paahon po talaga ito mga kapatid. Mataas po ang bayan na ito. Malapit po ito sa Jerusalem. At umahon si Josue at ang buong 36, no? At umahon si Josue at ang buong Israel mula sa Eglon hanggang sa Hebron. At sila'y nakipaglaban doon. So kung tutusin mga kapatid, sa mga nakakaintindi sa mga labanan, mahirap ang pwesto ng mga Israelita kasi umaahon sila. Kung tutusin sa mga labanan, bago ka magtagumpay doon, mas maraming mamamatay sa iyo pag paakyat ka. Kasi nga lamang 'yun nasa taas. Lamang 'yun nasa taas. Pero mga kapatid, makita mo yung biyaya at protection ng Panginoon sa mga Israelita. Verse 37, at kanilang sinakop at pinatay ng talim ng tabak ang hari niyon, ang lahat ng mga lungsod niyon, at ang lahat ng taong naroon. Wala siyang itinira gaya ng kanyang ginawa sa Eglon, kundi kanyang lubos na nilipol ang lahat ng tao o lahat ng taong naroon. So talagang ubusan, inubos po ni Joshua. Verse 38, at si Josue at ang buong Israel na kasama niya ay bumalik sa Debir at nakipaglaban. So may binalikan po sila sa Debir. So pag may nakalimutan, binabalikan. Verse 39, dire-diretso lang po tayo. At kanyang sinakop ito at ang hari niyon at ang lahat ng mga bayan niyon at kanilang pinatay ng talim, ng tabak, at lubos na nilipol ang lahat ng taong naroon. So mga kapatid, ito po yung mga lugar talaga na ipapamana kaya dapat walang matitira. Saan ako? Nakumpleto ko na pambasahin verse 39. Okay, wala siyang iniwang nalabi. Kung paano ang kanyang ginawa sa Hebron ay gayon ang kanyang ginawa sa Debir at sa hari nito, gaya ng kanyang ginawa sa Libna at sa hari nito. So lahat, yung hari, yung mga taong bayan, mga sundalo,
Lahat po. Lahat. Pinuksa. Verse 40. Ganito ginapi ni Josue ang buong lupain. Ang lupaing Maburol at ang Negev. Ang Negev po sa bandang timog. Timog is north, I think. Tama. At ang mababang lupain at ang libis, ang mga libis. At ang lahat ng mga hari niyon. Wala siyang itinira, kundi kanyang lubos na nilipon ang lahat ng humihinga. Gaya ng inuutos ng Panginoong Diyos sa Israel. Again, sumusunod lang po sila sa utos ng Diyos. Yun ang utos. Verse 42, 41, at ginapi sila ni Josue mula sa Kadesh Barnea hanggang sa Gaza at ang buong lupain ng Goshen hanggang sa Gibeon. Verse 42, diretso na po natin. Hanggang 43 lang tayo. At ang lahat ng mga haring ito at ang kanilang lupain ay sinakop ni Josue. Ito na po yung pinaka parang nakakamangha. Ang lahat ng ito ay sinakop ni Josue sa isang panahon. Sapagkat ang Israel ay pinaglaban ng Panginoon Diyos ng Israel. Yung isang panahon, I think is one day. Tama ba ako? Ganong kabilis? Wala na po yung ano rito kasi the following day, binabanggit na rito yung verse 32, binabanggit na dito yung mga following day, second day. Tapos na po yung huminto yung araw o huminto yung buwan. So another day po ito. But binabanggit po dito at ang lahat ng mga haring ito sa verse 42 at ang kanilang lupain ay sinakop ni Josue sa isang panahon. Bakit po? Sapagkat ang Israel ay pinaglaban ng Panginoong Diyos ng Israel. So, kay Lord, napakadali lang gawin ang lahat. Hindi na dinitalye kung ano-ano ginawa, pero may mga binanggit sa study natin last week na nagpapadala ang Lord ng hailstone. Malay natin, baka isa yun sa mga paraan ni Lord. Basta ang gusto ni Lord, wipe out na eh. Ewan ko lang kasi nga po mga kapatid, nag-delay po ang Israelita 40 days, 40 years po kasi sila talaga sa wilderness. Kaya parang masyado na madali itong kwento ni Joshua. Sa akin lang to, personal ko lang, no? Instead na 40 days lang talaga na makukuha, na makakatawid na po sila sa Kanaan because of katigasan ng ulo ng mga Israelita, naglampas sila ng 40 years. Kaya dito halos hindi na madetalye kung paano nangyari na halos ang bilis ng panahon na mawasak ni Lord yung mga kalaban ng mga Israel, ng mga Israelita. But anyway, tignan natin, baka may proof ang Bible tungkol doon. Ako lang, naisip ko lang po yon. Hindi ako sure. Pero tingin ko lang talaga kasi na-delay nga po. Dahil nga, alam naman natin, naging matigas ang ulo kasi ng mga Israelita. So, naging mabilisan ng panahon at mabilisan din yung pagwasak ng Panginoon. Verse 43, last verse. At si Josue at ang buong Israel na kasama niya ay bumalik sa kampo sa Gilgal. So, ito yung talagang camp nila. Ang Gilgal ay malapit sa Jericho. After Jericho po yon. So, tingnan natin yung mapa. Kaya balik po sila doon sa Jericho. Kung hindi po nagkakamali. May mapa ako dito. Kailan, Okay. Hindi nakalagay dito. Yung isang mapa ko, yung English Bible ko. Andun yung mapa. Okay. Anyway. So, sa mga kapatid, no, sa chapter 11 next week, marami pa ho. Magkakaroon ulit ng magse-set up ulit ng grouping ng mga hari. May 4 kings, may 8 kings. Magsasanib persa po sila talagang. Makikita nila na talagang very powerful lang ang mga Israelita. So, ang mga Israelita, hindi naman sila nadagdagan ng mga forces.
Kasi ang nadagdag lang sa kanila yung Gibeonites. Lahat ng tinalo po nila, hindi po nila ginawa sundalo, pinatay po talaga nila eh. So alam nila na hindi ganun maari ang Israelita malalaman lang yung dami nila. So ito, merong 12 kings na magkakaroon ng unity to fight back the Israelites next week. But anyway, balikan lang natin, no? Kanina binanggit ko na verse 24, balikan lang natin yung Joshua 10 verse 24 and 25. So, pinalapit ni Joshua yung mga kapitan niya, captains o leader, ruler o pinuno. Sabi ni Joshua, ilagay ninyo yung paa ninyo sa leeg ng mga haring ito. So, 5 yung hari. Hindi natin alam kung ilan yung kapitan niya, no? And then, sabi ni Joshua sa verse 25, huwag kayong matakot, mabagabag, kayo magpakalakas at magpakatapang. Sapagat ganito ang gagawin ng Panginoon sa lahat ninyong mga kaaway na inyong paglalaban o na inyong nilalabanan. So napapatunayan na po ni Joshua yung sinabi ng Panginoon. Ano ba sinabi ng Panginoon kay Joshua? Yung bumagsak po si Joshua, yung pang na-demoralize po siya after na mamatay si Moses. So sabi ni Lord kay Joshua ay, verse 7, magpakalakas ka lamang at magpakatapang na mabuti. Gawin mo ang ayon sa lahat ng kautosang inutos sa iyo ni Moses na aking lingkod. Huwag kang liliko sa kanan o sa kaliwa upang ikaw ay maging matagumpay saan ka man pumunta. Sabi sa verse 8 naman, Joshua 1 verse 8, ang aklat na ito ng kautusan ay huwag aalisin sa iyong bibig, kundi ito ay iyong pagbubulay-bulayan araw at gabi, upang iyong masunod ang ayon sa lahat na nakasulat dito, sapagkat kung maggagayoy, iyong pagiging hawain ang iyong lakad at magtatamo ka ng tagumpay. Mga kapatid, ang 5 aklat ni Moses, gawa na. Genesis to Revelation, Genesis to Deuteronomy, gawa na po yun. Na yun ang binabasa ni Joshua, kaya yung mga pangako ni Lord doon na binabanggit kay Moses, pinangahawakan po ni Joshua ngayon. Kaya doon siya nagtitiwala at ito yung sinasabi nga ni Joshua sa mga kapitan niya na napatunayan ni Joshua na ano to, proven na talaga na mga pangako ng Panginoon ay talagang tutuparin niya. Kaya sabi ni Joshua, tapakan ninyo ang leeg ng mga haring ito at itong gagawin pa ninyo sa mga susunod pang kalaban ninyo. Huwag kayong matakot. So pinapasa lang ni Joshua yung sinabi sa kanya ni Lord, huwag kayong matakot, mapagabag, kayo magpakalakas at magpakatapang. So ito na nabuo na po yung tapang ni Joshua kasi napatunayan niya na ang Panginoon Diyos ay andon. So napatunayan niya na without Moses, pagpapatuloy talaga niya sa tulong ng Panginoon ang layunin na hindi pa natapos ni Moses. Siya ang pinili ni Lord na para tapusin po ito. Kaya mga kapatid, pinakikita ni Joshua na ito yung pangako, magpakatapang kayo, ganito rin gagawin ninyo sa ibang mga hari. Tatapakan ninyo. So kanina binanggit ko nga na meron 5 aspects of act by putting one foot of Israelite to the necks of their enemies. Binanggit ko nga kanina, may 5 po ito, yung symbolic triumph, cultural significant. Sa mga nanonood po, na late po siya nanood, pakibalikan na lang po ninyo. Kanina binanggit ko na yung mga kahulugan nun. Divine empowerment, binanggit ko sa Deuteronomy 32:29. Encouragement for future battle, kasi binanggit niya rin sa 25, and prophetic foreshadowing. Ano ho bang ibig sabihin nun? Yung prophetic foreshadowing na parang sa mga darating na panahon, ito pong praise na ito sa verse 25, 24 and 25, which is magagamit po ito sa mga paniniwala ng mga Israelita. So, tignan natin. May 4 na bagay, binanggit ko rin kanina, na ano po ba ito? May 4 sequence po. 4 sequence po ito. Una, prophecy. Fulfillment. Pangalawa,
Pangatlo, prophecy ulit, o kaya promise. Promise na po, yung future prophecy after Jesus. And then ikaapat, yung fulfillment for final judgment. Okay, ano po yung apat na to? Una, propesya. Ito po yung propesya, itong phrase na to is pointing to Lord Jesus. Sabi sa awit chapter 110 verse 1, nung si David ay nasa espiritu ng Panginoon, sabi niya, mamaya babanggitin din natin. Sabi dito, sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, umupo ka sa aking kanan, hanggang sa aking gawing tungtungan ng iyong paa ang iyong mga kaaway. So pareho, hanggang sa gawing kong tungtungan ng iyong paa ang iyong mga kaaway. Sabi ng Panginoon, the first Lord na binabanggit is God the Father, and then naging personalized po ito kay David. Aking Panginoon. Aking Panginoon. Ibig sabihin, si Jesus ay personal Lord ni David. Kaya nga sabi dito, sabi ni Jesus, ito naman yung second part. Una, prophecy. Ito second part naman ay fulfillment of prophecy. Na-fulfill po ito kay Jesus. Tatlo po yung gospel na sinabi po ito, Matthew 22:41 to 45, Mark 12:36 to 37, and Luke 20:42 to 43. Tingnan natin yung isa lang, kahit Matthew lang, 22, 41 to 45. Sabi ni Jesus, habang nagkakatipon ng mga Pariseo at tinanong sila ni Jesus, kailangan kasi ma-fulfill, lumabas po yung prophecy na mabanggit po ito At 3 gospel book po, binanggit po ito. Sabi dito, na sinasabi, anong palagay ninyo tungkol sa Kristo? Kasi mga kapatid, hindi po na lumulutang po yung ganun tanong So Jesus, kailangan, bago po mangyari ang lahat, babanggitin niya lahat ang mga prophecy. Actually, more or less 300 prophecy from Old to New Testament na banggit. Meron pong mga explicit, talagang direkta. Meron man naman medyo implicit ang pagkakakwento. But this time, ito po ay talagang explicit. Sabi dito, anong palagay ninyo tungkol sa Kristo? Sabi ni Jesus sa mga Pariseo. Kasama ba yung eskriba kanina sa una? Pariseo lang. Okay. Kaninong anak siya? Itong Kristo na to, sabi naman ni Lord sa mga Pariseo. Sinabi nila sa kanya, kay David. Perhaps alam nila si Kristo ay yung kausap nila. Next verse. Sinabi niya sa kanila, sinabi ni Jesus, kung gayon, bakit si David, nang nasa espiritu, ay tumatawag sa kanya ng Panginoon? Na nagsasabi. So, yung Kristo tinatawag ni David, binanggit ni Jesus na Panginoon ang tawag ni David, nung nasa Holy Spirit si David. Ang sabi po ay ito na nga po, yung awit 110. Sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, maupo ka sa aking kanan hanggang sa mailagay ko ang iyong mga kaaway sa ilalim ng iyong paa. So yung second na binanggit na Panginoon, kay Kristo po tumutukoy. Yung unang Panginoon, yung Ama sa langit. So sinasabi ni Jesus, bakit sinabi ito ni David? Dalawa po yung ibig sabihin yan. Dalawa po yung Panginoon. Una, yung Ama. Pangalawa, yung si Jesus. Nakita raw yan ni David nung nasa Espiritu si David, yung wisdom of the Holy Spirit. So, yung basta Espiritu. Hindi mo naman masasabi ang isang bagay na hindi ka gabay ng banal na Espiritu. Verse 45. Kung tinatawag nga siya ni David na Panginoon, yung Kristo raw yon, paano siya naging kanyang anak? So, kung ang Kristong ito na tinutukoy na anak ni David, tinawag daw ni David na Panginoon. So, paano mangyayari yung Panginoon na yon, na Kristo na yon ay tinawag niyang Panginoon, paano mangyayari na yun ay magiging anak? Actually, sa verse 46, hindi ko nababanggitin na wala pong nasabi yung mga Pariseo. Siguro, iniwanan sila ng isang tanong ni Jesus. But Jesus never
parang hindi na siya nag-follow up ng sagot. Iniwan niya na lang yung para mag-isip po yung mga Pariseo. So, yung fulfillment na kay Jesus. So, una, prophecy, uh, Psalms 110 verse 1, awit 110 verse 1. Second, fulfillment, patungo kay Jesus po yun. And then si Jesus, na tinutukoy dito na siya nga po yung Panginoon, at binanggit din po ito ng Holy Spirit, na ginabayan ng Holy Spirit si Peter. Tignan po natin. Gawa chapter 2, 34 to 36, para for the sake ng evangelism. Ito po kasi, ito yung gospel evangelism ni Pedro po talaga. Sabi dito, pinaliliwanag ni Pedro, sapagkat hindi umakyat si David sa mga langit, ngunit siya rin ang nagsabi, sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, maupo ka sa kanan ko. Sabi rito, hanggang sa gawin ko ang mga kaaway mo na tuntungan ng iyong paa. So, after ni Jesus, kasi umakyat na po si Jesus sa langit, namatay na po siya noong mga panahon na sinabi po ni Pedro, but hindi pa nangyayari na apakan ni Jesus yung kalaban niya, o yung enemy niya, mga kapatid. Kaya nagpapatuloy pa rin yung nasa fulfillment, patungo pa rin sa panibagong prophecy. Verse, sige lang. Okay. So verse, ano tayo? 36. Kaya dapat malaman ng may katiyakan ng buong sambayanan, nabasa mo na ba yung 35? Okay. Kaya dapat malaman ng may katiyakan ng buong sambayanan, sabi ni Pedro, ng Israel, na ginawa siya ng Diyos na Panginoon at Kristo. Itong si Jesus na inyong ipinako sa krus. So, kinumpirm ni Pedro na yung sinasabing Panginoon doon, yung ikalawang Panginoon, is tumutukoy kay Jesus. Kaya nga, nung dumating ang Panginoong Jesus at siya'y namatay at muling nabuhay, mga kapatid, naglingkod ang Panginoon at siya'y namatay. So sabi po dito, mga kapatid, hindi pa nangyari na nung nabubuhay si Jesus, hindi pa nangyari na tungtungan ng Lord ang kalaban niya o tungtungan ng Panginoon ng paa niya ang kalaban niya. Hindi po nangyari pa nung panahon na si Jesus ay nabuhay hanggang sa namatay siya. Mga kapatid, ang ginawa ng Panginoon ay nagligtas po siya, namatay siya para sa kaligtasan po ng mga taong mananampalataya sa Kanya. So, alam natin ang ginawa ni Kristo. So, hindi pa ho na-fulfill ito. Binabanggit ko lang yung fulfillment muna ng prophecy kung sino tinutukoy ng taong aapak sa enemy niya, si Jesus. Pero nung dumating si Jesus, hindi muna niya ginawa yun, kundi siya muna ay namatay at muling nabuhay at ipinadala ang Holy Spirit. Siyempre po, para sa salvation sa mga taong mananampalataya sa Kanya. John 3:16 hanggang 18, sabi nga rito, sapagkat gay na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan ay binigay niya ang Kanyang tangi anak upang sino mang sa Kanya ay sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat hindi sinugo ng Diyos ang anak sa sanlibutan upang hatulan ang sanlibutan, kundi upang ang sanlibutan ay maligtas sa pamamagitan niya. Sapagkat ang sumasampalataya sa Kanya ay hindi hinahatulan. Ngunit ang hindi sumasampalataya ay hinatulan na. Sapagkat hindi siya sumampalataya sa pangalan ng tanging anak ng Diyos. Kaya mga kapatid, ito yung unang pagpunta ni Jesus. Yung mag-serve ng salvation sa pamamagitan ng Kanyang kamatayan. Upang ang tao ay manampalataya sa Kanya at ang sino man manampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya, mga kapatid, nung pagdating ni Jesus at nung pag-alis ni Jesus, nung unang pagpunta niya at pag-alis niya, hindi pa ho na-fulfill kaagad yung tatapakan ng Lord, yung enemy niya sa ng kanyang paa.
Hindi pa ho. So, ito po ay yung talagang paparating pa lang. So ngayon, ano ang nangyari, mga kapatid? After nang namatay si Jesus, pinababa niya ang Holy Spirit, and then, through Holy Spirit naman, mga kapatid, sa pamamagitan ng banal na Espiritu, ipagpapatuloy po yung prophecy ng tungkol doon sa kalaban na apakan ng Panginoon. Tingnan natin, ito yung katlo, na una, prophecy, pangalawa, fulfillment, pangatlo, again, prophecy ulit, pero through Holy Spirit naman, na ang Holy Spirit ang magpapaalala ng prophecy na to. Tingnan natin, Hebrew 10:12-13. Ngunit na makapaghandog si Kristo, siyempre po nung namatay si Jesus, inalay niya po ito sa taas, sa langit, sa tabernakulo ng langit. Sabi rito, ngunit nang magkapaghandog si Kristo na isang lamang alay para sa mga kasalanan, para sa lahat ng panahon, siya imupo sa kanan ng Diyos, at buhat noon ay naghihintay, sabi doon, hanggang sa kanyang mga kaaway ay maging tungtungan ng kanyang paa. So, hindi pa, pero naghihintay. Ibig sabihin, paparating, mga kapatid. And then, ito pa, 1 Corinthians 15:24-26, sabi ko dito, pagkatapos ay darating ang wakas. Ito na po. Habang naghihintay, darating ang wakas, kapag kanyang ibinigay ang kaharian ng Diyos Ama, pagkatapos na lipulin niya ang lahat ng paghahari at lahat ng kapamahalaan at kapangyarihan, sapagkat siya kailangan maghari hanggang mailagay niya ang lahat ng kanyang mga kaaway sa ilalim ng kanyang paa. Mga kapatid, meron pa kasing mangyayari na ang huling kaaway na lilipulin ay kamatayan. Okay. Itong kamatayan na to is the final judgment. The second death. Yun ang huli. Yung unang kamatayan, mga kapatid, medyo, medyo, yung unang kamatayan, this is my personal lang, bago mamatay ang tao, physically, doon sa unang kamatayan, dumating si Jesus para masagip niya po ang lahat ng mamamatay. Manampalataya muna sa kanya. Kasi siya yung namatay, na muling nabuhay. And then, lahat ng mga susunod pa na mananampalataya sa kanya, ay maisisave niya doon sa unang kamatayan. Kasi pag ang tao, pag namatay ng unang kamatayan, wala na po siyang chance mabuhay. Ang susunod sa kanya ay second death na doon sa lake of fire. So dumating si Jesus para i-save ang sino mang mamamatay, first death. Now, kaya po dito, kaya sinasabi ang huling kaaway na lilipulin ay kamatayan. Kasi yung unang kamatayan, sinagip tayo ni Jesus, siyang namatay. So the final na death is yung second death, mababanggit yan sa Revelation chapter 20. Doon sa verse 15, ang sino mang hindi nakasulat sa aklat ng buhay ay itatapos sa lake of fire na ikalawang kamatayan. Yun yung huli na hindi pa nangyayari. So ngayon, nagpapatuloy pa rin yung prophecy na ang Panginoon ay tatapakan niya ang kalaban niya, mga enemies niya. But ginabanggit dito, ang huling kalaban ay yon. Pero now, eto na po yung mga kapatid, no? Yan yung another promise or another future prophecy na wisdom o na guided by the Holy Spirit. Kaya itong mga tao ito, na mga author like Paul, author ng Hebrew, nagpapatuloy po yung prophecy na sila po ay ginagabayan ng Banal na Espiritu to share the prophecy na final fulfillment. So ano po itong final fulfillment? Una, ang huling kalaban, ito na po yun, ikaapat, the final fulfillment of prophecy. Ito na po yung
sinasabi na tutungtungan ng Panginoon yung kanilang kaaway, ibig sabihin, hahatulan na po yon. Una, yung the beast and the false teachers. Basahin ko lang po, Revelation 19:20, hindi ko na na-flash eh. Revelation 19:20, kasi may oras pa naman. Kala ko kakapusin ako. Ito na po yon. Ito yung wala na pong ano eh, hindi na ano eh, wala na pong ito na po yung sinasabi doon sa tinatawag na tatapakan yung authority ng kalaban. Kasi yung leeg po mga kapatid is minsan ito yung leg part na ng ulo to eh. The beast. Revelation 19:20, kawik Apocalypse 19:20. Sabi po dito, at hinuli, verse 19 muna, at nakita ko ang halimaw, Apocalypse 19:19 hanggang 20. Nakita ko ang halimaw at ang mga hari sa lupa at ang kanilang mga hukbo na nagkakatipon upang makipagdigma laban doon sa nakasakay sa kabayo at laban sa kanyang hukbo. So, ang picture na to parang labanan sa Book Joshua. Verse 20, at hinuli ang halimaw at kasama niya ang bulaang propeta at gumawa ng mga tanda sa harapan nito na siyang ipinandaya sa mga tumanggap ng tanda ng halimaw at sa mga sumamba sa larawan nito. Ang dalawang ito ay buhay na inihagi sa lawa ng apoy na nagliliyab sa asupre. Yun yung death. Yun yung huli na. So, hinatulan dito yung halimaw at yung bulaang propeta na mga nakipagdigma sa Panginoon. Now, sino pang hinatulan? Si Satan. Okay. Revelation 20 verse 10, ang sabi po dito, at ang diablo na dumaya sa kanila ay inihagi sa lawa ng apoy at asupre, na kinaroroonan din naman ng halimaw at ng bulaang propeta. At sila'y pinahirapan araw at gabi magpakailanman. Again, binanggit ulit yung lawa ng apoy, lake of fire. Okay? So, ito'y tagumpay ng Panginoon laban sa mga kalaban niya na ang sinisimbolo ay yung, sabi ko kanina, di ba, yung symbolic of triumph, tagumpay. Hindi man natin makikitang literal na inaapakan ni Lord ang leeg nila, but yung authority nila ay pinutulan ng Panginoon at inilagay na sila sa lake of fire. And then, ang nakakalungkot lang, kasama sa hahatulan yung mga tao. Dito po, sa Apocalypse 20:11, basahin ko na lang po, sabi rito, at nakita ko ang isang malaking tronong puti at ang nakaupo roon, ang lupa at ang langit ay tumakas sa kanyang harapan at walang natagpuang lugar para sa kanila. So, wala na po yung langit at lupa. Wala na pong tao sa lupa, mga kapatid, hahatulan na po. Verse 12, at nakita ko ang mga patay, mga dakilat, mga hamak na nakatayo sa harapan ng trono at binuksan ang mga aklat. Binuksan din sa pang-aklat, ang aklat ng buhay. At ang mga patay ay hinatulan ay sa kanilang mga gawa, ay sa nakatala sa mga aklat. So, again, verse 30 naman, Apocalypse 20:13 po, tuloy-tuloy lang po. At inuluwa ng dagat ang mga patay na sa kanila, na sa kanya, at ibinigay ng kamatayan at ng Hades ang mga patay na sa kanila. At hinatulan ang bawat isa ayon sa kanilang mga gawa. Ang kamatayan at ang Hades ay itinapon sa lawa ng apoy. Again, andun ulit yung lawa ng apoy, lake of fire. Ito ang ikalawang kamatayan, ang lawa ng apoy. Ito na po yung huling pupuksain ng Panginoon. Verse 15, at ang sino mang hindi natagpuan nakasulat sa aklat ng buhay ay itinapon sa lawa ng apoy. Ito yung second death. Ito na po yung kamatayan na pupuksain ng Panginoon. Last na po talaga yon. Kasi wala na po langit at lupa. So wala na po taong matitira. Whether tayo man ay mamatay muna o bago dumating ang panahon na ito, palagay ko mamamatay muna po tayo. So ngayon mga kapatid, yung po yung yung po yung sinasabi ng mga propesiya. Una, sinasabi ni Jesus. Pangalawa, sinasabi rin ng Holy Spirit sa mga apostol ng Panginoon na darating panahon, darating ang wakas. Sabi sa Corinthians 15:24, darating ang wakas. At yun na nga ang wakas. Now, question po mga kapatid. Ito po,
Patuloy ba tayo nakikipaglaban sa ating kalaban? Ang kalaban natin ay si Satan. Ako po naniniwala na patuloy po siyang kumikilos. Ginugulo ni Satan ang mga tao. So, kailangan equip po ang tao ng banal na espiritu because si Satan ay espiritu rin. Possible ba, mga kapatid, na ang tao po ay tapakan din ang authority ni Satan? Yes po, mga kapatid. Kapag equip po ng Holy Spirit ang isang tao, no, mga kapatid, pwede mong tapakan. Lucas 10:17 to 19, sabi dito, pinahayo ni Jesus yung 70 disciple, bumalik po yon. Sabi po nila, bumalik ang 70 na may kagalakan at nagsabi, Panginoon, maging ang mga demonyo ay nagpapasakop sa amin sa iyong pangalan. Remember this, mga kapatid, no? Sa pangalan ni Jesus po yun. At sinabi niya sa kanila, nakita ko si Satanas, sinabi ni Jesus, nakita ko si Satanas na nahulog, nagaya ng kidlat mula sa langit. Yung pagkahulog pang kapatid, hindi lang yung bagsak na ganon. Kidlat, kasi mabilis. Mabilis, sabihin, nagmamadali. Patungo doon sa Hades, siguro. Sabi ni Jesus, tingnan ninyo, binigyan ko kayo ng otoridad. Natapakan ang mga ahas at mga alakdan. This is not a literal. This is binanggit kasi si Satan, this is spiritual meaning. At sa ibabaw ng lahat ng kapangyarihan ng kaaway at walang makakapanakit sa inyo. Ang ahas po at alakdan is a symbolic of death. Binanggit po yan sa 1 Corinthians 15. Nasaan ka na? Asan ang iyong sting of death? Sabihin, tatapakan yung death. Sabihin yung function ng ahas. Pumapatay talaga to alakdan. So, si Satan po kasi, sabi ni Lord, John 10 verse 10, Satan, dumating ang magnanakaw, kundi magnakaw, pumatay, pumusa. So, ano man yung mga ginagawa ni Satan, pwede mong kontrolin, pwedeng gamitin ni Lord ang mga lingkod niya, mga authorized person, tulad ng 70 disciples, to stamp, no? Yung apakan, yung may kanta pa nga ito yung mga scorpions and serpent. Tulad nito. Ito yung mga ano ni Satan. And, mga kapatid, kaaway, tapakan. Ano pa? Roma 16:20 for closing, sabi dito. At si Satanas ay dudurugin ng Diyos, again, ng Diyos ng kapayapaan, sa madaling panahon, sa ilalim ng inyong mga paa. Actually, letter ni Paul sa Roma, mga Christian sa Roma, mga kapatid, in-encourage niya na nababalitaan ko yung inyong mga ginagawa dyan. Mga Christian, masisipag po yung ibang Kristiyano na sa Roma. Kaya sabi ni Paul, at si Satanas ay dudurugin ng Diyos sa kapayapaan sa madaling panahon, sa ilalim ng inyong mga paa. So pag ang Kristiyano po ay masisipag, kasi nga, tulad ng 70 disciples, masisipag po sila. Sabi pa nga ni Jesus doon, okay, magalak dahil si Satanas ay bumagsak. Magalak kayo dahil ang inyong pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay. He mentioned doon sa Luke chapter 10. So, ibig sabihin, kapag ang tao, lingkod ng Diyos ay masisipag, si Satan ay parang tinatapak-tapakan mo na lang din. But, in the name of Jesus. Sa English po, and the God of peace will crush Satan under your feet shortly. In New King James. Basta nasa atin ang grace o biyaya ni Kristo, hindi tayo matatalo. Dapat manalo tayo over Satan. Sabi nga ni James, no, submit, submit yourself to the Lord. Tapos sabi niya, and resist the devil and he will flee from you. So mga kapatid, mga enemies natin is pangunahin si Satan pa rin, spirito ni Satan, ang devil. Kaya mga kapatid, kailangan aware po tayo. At tingnan natin kung paano sila kumikilos at tinuruan na tayo ng Panginoon kung paano sila
labanan at talunin. So, mga kapatid, magandang gabi po sa inyo at nawa, tandaan po natin that the battle is not yet finished kasi nga may tatalunin pa si Lord. Tayo po bilang co-worker ni Lord, katulong tayong lumaban. Huwag nating, kumbaga sa ano, huwag nating kakampihan ng kalaban ng Lord kung di pa tayo kalabanin ng Panginoon. Kundi tayo ay kakampi ng Diyos to fight back Satan or any activities ng kalaban. Sige po, at tayo po'y magpasalamat. Aming Diyos, sa ngalan po ni Jesus po na aming Panginoon, salamat po sa inyong kabutihan, sa paalala ninyo sa amin sa gabing ito, na kung paano po ninyo na binibigyan din ng pagpapala through grace and equip of the Holy Spirit, ay katulad ng mga 70 disciples, sila po ay tumanggap ng blessing, nagbigyan ninyo ng karapatan o kapangyarihan, trample down the Satan, yung mga kalaban ni Satan, mga kakampi ni Satan, yung kamatayan, Panginoon. Dulot ng serpent and scorpion. Lord, thank you, Jesus, for everything. We lift up to you, Father God, sa mga kapatid na mga may sakit. We lift up to you, Sister Tess, na Lord, gumaling po siya. Sister Nancy, may nararamdaman, na gumaling po siya. Kahapon po, Lord, na-aksidente po yung kapatid ko, si Bench. Salamat po kanina, nagpa-doktor, sinamahan ko po siya, nagpa-x-ray, awa ng ninyo, Panginoon, sa dulot sa inyong mahabag, siya po ay nabugbog lang, wala namang malaking pinsala. So, salamat po sa iyong kaligtasan sa kanya na aksidente sa motor kahapon. Natas ko rin po, Panginoon, ang bawat kapatid sa church na nangangailangan ng tulong ng kagalingan. Nawa patuloy po kayong mag-bless ng mercy at healing po sa bawat kapatid na nakakaranas ng kalungkutan at sakit. Dalangin ko po, Lord, ang comfort sa aming kaibigan si Bert Tolosa, Lord. Namatay po siya ng anak. Kanina po inilibing si Jaira. Dalangin namin ang comfort and peace sa isip po at puso ni Wilbert. Ganon din kay Lani at yung mga anak pa. Nawa patatagin niyo yung faith, Lord, at maging matatag po sila. At nawa wag po silang magapi ng kalaban, Panginoon. Maraming salamat po. Patuloy kong tinataas sa inyo mga viewers. Ano man ang inyong kalagayan sa buhay, kung kayo may nakakaranas ng depression, anxiety, kung kayo may nakakaranas ng sakit, kung kayo may nakakaranas po ng anumang kalungkutan, dalayan ko po sa ngalan po ng Panginoong Hesus na ang kanyang kapayapaan, ang comfort ay sumainyo lahat, Ama. Sa ngalan ng aming Panginoong Hesus. Kaya Ama, salamat po sa biyaya ito. Tinataas ko po ang lahat sa ngalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Magandang gabi po sa inyo lahat. Purihin ang Panginoon. Thank you po sa pag-attend.